dinidiscuss ko po ang kasong ito ay hindi para sabihin na kung sino man ako, kanino ako kumikiling, basta kaya ang aking sabihin, dinidiscuss ko po ang kaso ng kalayaan ng pagpapahayag sa konteksto na ayaw ko kung ako maging presidente ng Pilipinas na magkaroon ng pagkukulong sa lahat ng paninirang puri. Ang paninirang puri po, ladies and gentlemen, hindi po yan dapat kinatatakutan ng ating bayan. Bakit po? Lahat naman ng tao na maaring sinisiraan ng puri sa pamamagitan ng YouTube, pamamagitan ng Facebook, pamamagitan ng Instagram o Messenger o whatever, you are not deprived of all your tools. You can defend yourself. You have your own Facebook account. You have your own YouTube account. Why use the power of the government and the money of the government and the judges of the government and the prosecutors of the government just to prosecute on behalf of you? Sino may kasalanan on behalf of that? First and foremost, naniniwala po ako, pasensya na. Walang magsisira sa iyo, wala kang sisirain laban sa iyo kung ikaw ay inosente. Ganun lang kasimple. Ngayon, halimbawa, ako ilang beses na ko inaakusahan. Nag-live muna ako. Ilang beses ako inaakusahan, pero hindi po ako natututo, hindi ako natatakot. Kahit akusahan niyo ako. Ang tanging balik ko lamang dyan ay ilabas ko rin ang aking side. Marunong naman ako mag-live. Marunong naman ako mag-YouTube. Lahat ng tao dapat ay matuto na huwag na umasa sa gobyerno na paparusahan ng sino man magsisira sa iyo. Wala. Hindi natin. Kung ako maging presidente, maging senador, tatanggalin ko ang libel. Let everybody speak. I want everybody to speak the minds without fear or favor, because it is only through that we can achieve the power of truth. And we need truth to search for justice, to search for truth in order to serve it all for the people. Hindi ito pwede yung konting kibot, libel. Konting kibot, libel. I am speaking about this because I do not want to hear people in the public offices file a case of libel against anybody else. Kahit sino pang kumaso, ayaw na ayaw ko yun. Kasuhan ako Lito Lapid, okay lang. Hindi ko siya kakasuhan ng libel. Maaring kasuhan ko sa ibang kaso. Hindi, ayoko na kumaso ng ibang libel, ng ibang kaso. Basta gano'n lang ang sa akin. So, ngayon, ang sa akin lang ito, na medyo na-excite lang ako, pasensya na. Ito, i-discuss po natin. Bago ko natin i-discuss, ako po si Dr. Toto Bunyog. Ako po I will claim to the whole world, eksperto po ako sa libel. Lahat po ng libel cases laban kay Percy Lapid ay naipanalo ko. Ang libel na pinag-usapan natin sa ngayon, kung bakit po ako ay nagla-live sa ngayon, ay yung libel na sinampa ni Melquiades Robles. Melquiades S. Robles na PCSO General Manager. Bago ang lahat, nais kong kunin ang background. Sino ba si Melquiades Robles? Bata po siya ni sino tong evangelist ko si Mike Velarde. Inappoint siya sa panahon ni Gloria Macapagal-Arroyo. Kinasuhan siya sa pagnanakaw sa LRT kasi diyan siya nilagay. Na-acquit lang siya dahil sa teknikalidad. Ibig sabihin, pwede kong sabihin na magnanakaw talaga si Emil Robles. Kasuhan ba ko kung gusto mo? Next, kumaso siya ng defamation. Wala, hindi, libel, pwede mo tawagin libel. Tawagin na natin libel. Loose term, pwede mo sabihin libel. Or generally speaking, pwede mo tawagin libel. Saan siya kumaso? Doon sa California District Court. Laban kay Maharlika. Wala akong pakialam kay Maharlika kahit Duterte vlogger siya. Ang sa akin lang puntos dito, dapat tigilan na natin ang pagkaso-kaso ng libel. Wala na dapat libel sa Pilipinas. Tanggalin na yan. So ano ngayon ang pundasyon ng kaso niya? Sinasabi niya na
siya ay sinisira ang puri ni Maharlika. Alam mo ba kung ano mga akusasyon sa kanya ni Maharlika? Ang akusasyon sa kanya ni Maharlika sa kanyang vlog sa Buljak TV ay si Melquiades Robles nag-imbento ng mga nananalo sa PCSO. Hindi totoo yung mga nananalo. Inimbento pa lang niya para ibulsa nila ni Lisa Aranita Marcos yung pera. Tanong, sa ganong akusasyon ba, pwede bang sabihin na natin may libel? Mananalo ba si Mel Robles? I dare say, hindi siya mananalo. Pinagmayabang ni Anthony Taberna na ang abogado daw na kinuha ni Melquiades Robles. Sino? Si Camille Vasquez na abogado ni Johnny Depp na nang kinasuhan nilang defamation suit. Hindi libel ang tawag, defamation suit. Si Amber Heard, isang magandang babae na asawa dati ni Johnny Depp. Ang kaso ni Johnny Depp, simple, hindi abstract, simple. Bakit ko nasabi simple? Sinasabi lamang ni Johnny Depp na hindi po totoo yung sinasabi mo doon sa isang party na nirecord mo ng video na sinuntok kita. Ganun na kasimple. Ibig sabihin, hindi abstract. Ibig sabihin, mapatunayan mo yan sa pamamagitan ng pagpakita ng ibang video. Ang akusasyon naman kay Mel Robles, paghambingin natin. Sinasabi ko kahit sinong abogado pa ang kukunin mo, Mel Robles, hindi ka mananalo. Ang kaso naman ni mo laban kay Maharlika ay ganito. Sinasabi mong hindi totoo nang sinabi ni Maharlika na ang mga niyayari mo mga panalo dyan sa loto. O ngayon, ano ang sukatan para manalo ang isang tao nagsasampa ng defamation case doon sa United States of America? Ang sukatan po, yung kaso na tinatawag na New York Times versus Sullivan na didesisyonan ng United States Supreme Court noong 1964. Nagsasabi diyan sa New York Times versus Sullivan na kung ikaw ay opisyal ng pamahalaan, hindi ka mananalo sa kasong libel o defamation. Kung hindi mo mapapatunayan na ang binanggit laban sa iyo ay hindi totoo at patunayan mo na alam ng nagbanggit na hindi totoo noong iyon ay ipinablis o nung binanggit. Naintindihan niyo po? So ngayon, pag-usapan natin si Johnny Depp. Si Johnny Depp po, nanalo siya sapagkat ang pinresenta na video ni Amber Heard ay pinutol. Ang ginawa ni Johnny Depp, ng abogada ni Johnny Depp na si Camille Vasquez, ay kinuha yung kopya ng video na mas mahaba. Nung pinisinta, iba pala yung sinabi ni Johnny Depp. So, ibig sabihin, simple, hindi siya abstract. Napakadali patunayan. Kaya nanalo si Johnny Depp. Lumabas dito na nagsinungaling talaga si Amber Heard nung sinabi niya na binugbog siya at minura siya ni Johnny Depp. At para mapatunayan ni Amber Heard na binugbog at Johnny Depp at minura o minaltrato, ay nagpakita siya ng video na kuha niya sa cellphone niya. Ang problema, ang kabuuan ng video ay hindi pinisinta ni Amber Heard. Ngayon, siyempre, marami kasing magaling ang technology sa United States of America. Kung ako man ang abogado ng Johnny Depp, i-request ko lang ang buong kopya ng kuha ng video. So, nang ni-request nila ang buong kopya ng kuha ng video, doon lumabas. Ang karugtong pala doon sa video ay hindi pala nagmura si Johnny Depp. Ang katotohanan ay kabaliktaran. Minura siya ni Amber Heard. So, hindi siya abusadong husband. Ganun lang kasimple. Ito naman, punta naman tayo kay Mel Robles kasi kinuha siya niyang abogado si Camille Vasquez din. Mananalo ba kaya siya? I dare say they will never win that case against Maharlika. Bakit? Ang issue dito, patunayan ni Mel Robles tsaka ni Camille Vasquez na hindi totoo
yung sinasabi na kumukuha siya, nag-imbento lamang ang lahat na nanalo sa loto. Paano patunayan yan na hindi totoo yan? Aber nga, bigyan ko kayo ng ideya kung bakit, kung paano niya papatunayan. Para mapatunayan ni Melquiades Robles na hindi totoo. Halimbawa, ang nanalo sa 10 loto, sinasabi ni Maharlika na hindi totoo. Tapos, sasabihin naman ngayon ni Melquiades Robles, hindi, totoo ito. So, ano ngayon? Paano nila ipresenta ang kanilang ebidensya at anong ebidensya ang kanilang ipipresenta para patunayan na hindi totoo ang sasabihin ni Maharlika na ang lahat ng mga nanalo ay peke. Una, ipalabas ni Mr. Melquiades Robles ang forensic history ng computer ng PCSO. Baka dyan pa lang matatalo na siya kasi baka lalabas sa history ng computer kung talagang may nanalo o wala. Ibang klaseng computer. Tingnan mo forensic history niyan. Ngayon, sabihin natin, mapalabas nila na mayroon kang nanalo. Next question, ang nanalo, ilalagay kung sino man pangalan dyan. Mapatunayan niya, do you think na ang binanggit na sinabi ni Maharlika ay ang mga nanalo ay hindi totoo? So, patunayan niya na kukunin niya lahat ng tao na nananalo. Sa tingin mo ba kaya yung lahat na nanalo ay papayag kung totoong nanalo? Ngayon, kung walang totoong nanalo, sino lalabas? Pag lumabas ka, sisingiling ka ng BIR. Pag lumabas ka na hindi ka naman pala totoong tao na nanalo, sino magbabayad ng buwis mo? Sino magbabayad sa'yo? Dadalhin ka sa Amerika. Si Melquiades Robles? Ang hirap patunayan. Unang-una pa lang, dyan pa lang. So ngayon, ulitin ko para mapatunayan ni Camille Vasquez at ni Maharlika, ni Melquiades Robles, na guilty si Maharlika ay kailangan, number 1, patunayan niya yung dalawang bagay. Una, patunayan niya na hindi totoo yung sasabihin ni Maharlika na mga fake news ang mga nananalo sa loto.